Si Mariel ay 45 years old na ngayon, ay madalas lamunin ng ala-ala ng nakaraan. 23 years nang nakalipas mula nang iwan niyang probinsya at magtrabaho sa Maynila. Panahong akala niya'y simula ng mas maayos na buhay. Pero nauwi sa sugat na matagal bago naghihilom. Sa tulong ng tiyahin, napasok siya bilang kasambahay sa isang pamilyang may kaya. Maayos ang trato sa kanya. Walang sigaw, walang pagmamalupit. Tahimik lang mga araw niya. Hanggang sa mapansin niya ang tingin ng anak ng amo, si Julian. Binata, may pinag-aralan at halos kaedad lang niya. Sa umpisa, iniisip ni Mariel na nagkakamali lang siya ng basa. Pero habang tumatagal, hindi na niya maikakaila ang mga tinging may ibig sabihin. Ang mga ngiting may kasunod na katahimikan. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanyang kwarto, Mariel, sabi ni Julian sa pinto. Bigla siyang nagulat. May ipapaayos lang sana ako sa kwarto ko. Ngayon po? Tanong niya, naguguluhan. Oo, sagot nito, maikli. Tumingin si Mariel sa ibang kasambahay. Walang pumansin. Para sa kanila, amo lang na may inuutos. Pagdating sa kwarto ni Julian, nagtanong siya ulit. Ano po yung aayusin? Hindi siya sinagot agad. Sa halip, isinara ni Julian ang pinto. Matagal na kitang gustong kausapin. Mahina nitong sabi. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na niya alam kung kailan nagsimula ang lihim. Kung kailan naging mali ang tama o naging tama ang mali. Ang alam lang niya, may namuo siyang damdaming hindi na niya kayang itanggi. Madalas siyang ipatawag ni Julian. Palihim. Sa mga oras na walang nakakakita. At palagi niyang sinasabi na sandali lang. Hanggang sa hindi na. Walang nakakaalam. Sila lang dalawa. Hanggang isang araw, may balitang dumating na parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ikakasal ka? Tanong ni Mariel. Nanginginig ang boses. Hindi tumingin si Julian sa kanya. Kailangan. Sagot nito. Pero ikaw ang gusto ko. Niyakap siya ni Julian. Pero sa yakap na iyon, may laman na paalam. Parang eksena sa pelikula. Pero mas masakit dahil totoo. Hindi nagtagal, nahuli sila ng ina ni Julian. Lumayas ka! Galit na sabi nito kay Mariel. Hindi kita tatanggapin sa pamilyang ito. Umiiyak si Mariel habang inaayos ang kanyang gamit. Sa isang sulok ng sala, nandoon si Julian. Tahimik, hindi makatingin. Julian, mahina niyang tawag. Umaasang may maririnig. Pero wala. Pinanood lang siya nitong umalis. Walang pagtatanggol. Walang laban. At doon nagtapos ang lahat. Hindi na sila muling nagkita. Hanggang ngayon, dala-dala ni Mariel ang tanong na hindi na masasagot. Kung ipinaglaban lang sana niya ako, magiging iba kaya ang buhay ko? Lumipas ang mga taon na hindi kailanman nalaman ni Julian ang katotohanang itinago ni Mariel. Na minsan, may iniwan siyang buhay sa sinapupunan nito. Hindi niya sinabi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit at sakit na matagal niyang kinimkim. Nagkaanak si Mariel ng isang lalaki, si Lucas, 22 years old na ngayon, nakapagtapos ng pag-aaral at may sarili ng trabaho. Tahimik at masipag ang anak, isang bagay na ipinagmamalaki ni Mariel. Siya naman ay namumuhay ng simple, tumatanggap ng patahi ng basahan para may pandagdag sa araw-araw. Isang hapon, may ipinakilala si Lucas. Ma, sabi nito habang excited. Si Mila, girlfriend ko. Hello po tita. Magalang na bati ni Mila sabay mano. Kumusta po kayo? Napangiti si Mariel. Maayos magsalita ang dalaga. Magalang. Mukhang mabait at walang yabang. Agad silang nagkasundo sa kwentuhan. Sa mga sumunod na linggo, madalas nang umuwi si Mila sa bahay. Kahit manipis ang dingding at rinig ang mga galaw sa kabilang kwarto, pinili ni Mariel na huwag makialam. Bata pa sila, pero nasa tamang edad na. Bulong niya minsan sa sarili. May isang pagkakataon pa nga na hindi sinasadyang naabutan niyang dalawa sa banyo. Saglit lang siyang napahinto, saka umiwas ng tingin. Hindi na iyon bago sa kanya. May sarili rin siyang naging buhay matapos palakihin si Lucas mag-isa. Isang gabi, habang kumakain silang tatlo, mag-iingat kayo, paalala ni Mariel. Kalmado ang boses. Alam niyo nang ibig kong sabihin,
Maingat naman kami ma. Sagot ni Lucas, nakangiti. Bahagyang namula si Mila at tumango na lang. Sa sarili niyang mundo, may kasama rin si Mariel. Si Jared, isang tricycle driver. Simple lang ang relasyon nila. Walang pangakong engrande, pero may kasama sa tahimik na gabi. Kapag may sarili ng ginagawang anak at ang girlfriend nito, may sarili ding oras sila Jared at Mariel. Isang taon nang lumipas. Ma, aya ni Lucas isang araw. Punta tayo sa Manila. Birthday ni Mila. May family dinner sila. Gusto ka raw nilang makilala. Hindi nagdalawang isip si Mariel. Sige, sagot niya. Minsan lang naman yan. Wala siyang kaba. Wala siyang masamang kutob. Akala niya isang simpleng salo-salo lang. Ngunit pagdating nila sa Maynila, may kung anong bumalik sa dibdib ni Mariel. Isang pakiramdam na matagal na niyang inilibing. Mga kalsadang pamilyar. Mga alaala ng panahong bata pa siya. Walang muwang at nagtiwala. Kahit malaki na si Lucas, kahit kaya na nitong tumayo sa sariling paa, hindi pa rin niya nasasabi rin ang tungkol sa tunay nitong ama. Isang lihim na patuloy niyang pasan. Habang naglalakad sila papunta sa lugar ng handaan, napalingon si Lucas at ngumiti. Ang ganda di ba ma? Sabi nito, puno ng paghanga. Tumango si Mariel. Ngunit sa loob niya, unti-unting buwabalik ang isang nakaraan na akala niya ay tuluyan ng naglaho. Nagpa-reserve si Lucas ng isang kwarto para kina Mariel at Jared. Habang inaabot ang susi, pabiro pa itong nagsabi, "Huwag niyo na akong dagdagan ng kapatid ah." Napatawa si Mariel. Malaki na talagang ipinagbago ng buhay nila. Maayos na ang trabaho ng anak niya. At kahit simple lang pamumuhay nila ni Jared, ramdam niyang ginhawa. Dahil silang dalawa lang sa kwarto, hinayaan nilang maging tahimik at pribado ang gabi. Isang pahingang bihira nilang maranasan. Kinaumagahan, dumating si Mila. Bukas pa ang mismong kaarawan nito. Kumusta po kayo tita? Magalang na tanong ng dalaga. Mabuti naman, sagot ni Mariel. Ang ganda ng napili ng anak ko. Presko, tahimik, nakaka-relax. Ngumiti si Mila. Buti naman po. Kita po tayo bukas ha. Excited ang parents ko na makilala kayo. Maaga silang natulog. Bago iyon, may inabot pang damit si Lucas para kay Mariel. Para bukas ma. Sabi nito, gusto kong maganda ka. Kinabukasan, dumaan muna sila sa mall para bumili ng simpleng regalo kay Mila. Hindi man mamahalin, maayos ang balot. May effort at may puso. Pagdating nila sa restaurant, hindi maitago ni Jared ang paghanga. Ngayon lang ako nakakain sa ganitong lugar. Bulong nito. Ngumiti si Mariel. Ako rin. Sanay lang tayo sa ihaw-ihaw at fishball. Isang steakhouse ang venue. May nakareserbang mesa para sa kanila. Nauna na roon sila Mila at Lucas. Tita, pasensya na po. Sabi ni Mila. Na-traffic sila papa. Okay lang. Sagot ni Mariel. Pilit na kalmado. Uminom muna sila ng tubig. Ilang minuto ang lumipas bago may pumasok na mag-asawa. Biglang nanikip ang dibdib ni Mariel. Pamilyar ang mukha ng lalaki. Papa, sabi ni Mila. I'm so sorry. Sagot ng lalaki. Traffic. Tita, masayang pakilala ni Mila. Si Papa Julian at si Mama Rosa po. Nagkamayan si Mariel at si Rosa. Saka si Julian. Sa sandaling iyon, parang may bumalik na sakit sa ulo ni Mariel. Isang ala-alang matagal niyang ikinubli. Napatingin siya kina Mila at Lucas na masayang nag-uusap. Walang kaalam-alam sa bigat na biglang bumagsak sa kanya. Napansin niya ang titig ni Julian. Sandaling pagkabigla. Sandaling pagkilala. Ngunit mabilis niya itong iniwasan sa isip. Hindi pa niya kayang isipin. Hindi pa niya kayang harapin. At sa hapunang iyon, habang nagpapatuloy ang masayang usapan sa mesa, tahimik na kinimkim ni Mariel ang katotohanang bigla na namang bumalik sa buhay niya. Anyway everyone, masayang sabi ni Mila, habang bahagyang tumayo at ngumiti sa lahat. Kaya pala tayo nag-dinner ngayon. Birthday ko. Nagpalakpakan ng lahat sa mesa. May bumati, may tumawa at may nagbiro. Ngumiti rin si Mariel, kahit mabigat ang dibdib niya. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang sorpresa. At saglit na huminga si Mila, halatang excited.
I'm 3 weeks pregnant. Parang may biglang humigpit sa lalamunan ni Mariel. Napaubo siya ng hindi sinasadya. Tumigil ang usapan. Napatingin ang lahat sa kanya. Okay ka lang po, tita? Tanong ni Mila. May pag-aalala. Bu- Buntis ka? Napatanong si Mariel. Hindi napigilan ang sarili. Hindi naman sana siya magugulat. Alam niyang magkasama palagi ang dalawa. Pero iba ang bigat ng sandaling iyon. Kaharap niya si Julian. Si Julian na ama ni Lucas. Opo, masayang sagot ni Mila. Nagiging lola na po kayo. Napangiti ang ina ni Mila. So, balak niyo na bang magpakasal? Opo, mabilis na sagot ni Lucas. Puno ng kumpiyansa. Pinag-uusapan na po namin. Nagpatuloy lang ang kainan. Pero para kay Mariel, parang huminto ang oras. Tahimik lang siya habang ang iba'y abala sa plano, sa kasal, sa magiging apo. Mama, bulong ni Lucas nung napansin ang katahimikan niya. Kanina ka patahimik. Sama ba pakaramdam mo? Umiling si Mariel. Wala naman, may iniisip lang ako. Saglit siyang nag-isip bago magsalita. Pwede ko bang makausap si Mila bukas? Kung okay lang. Oo naman po, sagot ni Mila. Walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, masama pa rin ang pakiramdam ni Mariel. Pero nung dumating si Mila sa kwarto, pinilit niyang bumangon at harapin ito. Kumusta po kayo, tita? Tanong ni Mila. May pag-aalala. Mukhang pagod po kayo. Napagod lang siguro. Sagot ni Mariel. Kahapon kasi nag-ikot kami ni Jared sa mall. Nag-usap muna sila ng ilang sandali. Maliit na bagay. Walang kabuluhan. Hanggang sa hindi na nakatiis si Mariel. Ramdam niyang kaba sa dibdib. Mila, may ingat niyang tanong. Tunay mo bang tatay si Julian? Nagulat ang dalaga. Bakit niyo po natanong? Naalala ko kasi. Pilit na mahinahong sagot ni Mariel. Nabanggit mo noon na may ibang naging asawang papa mo. Ah, tumango si Mila. Opo, pero anak po ako ni Mama Rosa. Hindi lang po talaga sila kasal dati. Parang biglang bumigay ang lakas ni Mariel. Napahinga siya ng malalim. Halos nanginig. Tumango siya. Pilit nang umiti. Sige, sabi niya. Magpahinga ka na muna. Pagkaalis ni Mila, napaupo si Mariel sa kama. Doon bumagsak ang bigat ng katotohanan. Magkapatid sila. At patuloy silang nagmamahalan. Walang kaalam-alam na ang ugnayang binubuo nila ay bawal. Mali. At sisira sa lahat kapag nalaman ang katotohanan. Sa katahimikan ng kwarto, ramdam ni Mariel ang unti-unting pagkasira ng kanyang mundo. Hindi niya alam kung kailan siya magsasalita. Hindi niya alam kung paano. Ang alam lang niya, kapag nanahimik siya, kasalanan yon. Kapag nagsalita siya, may mga buhay na tuluyang magugunaw. At sa gitna ng lahat, isa lang malinaw. May katotohanang hindi na niya kayang takasan. Unti-unting napansin ni Lucas ang pagbabago kay Mariel. Mula sa dating magaan na pakikitungo, naging malamig ito kapag si Mila na ang kaharap. Madalas, may matatalim na salita, may paglayo at may mga pahiwatig na hindi niya maintindihan. Sang gabi, hindi na nakatiis si Lucas. Ma, seryoso niyang tanong. Bakit bigla kang naging masungit kay Mila? Huminga siya ng malalim. Dati, gusto mo siya. Ngayon parang galit ka na sa kanya. Iwas ang tingin ni Mariel. Mabigat ang dibdib niya. Parang may nakabara sa lalamunan. Dahil hindi kayo pwede. May ikli niyang sagot. Natawa si Lucas, pero walang saya. Anong ibig mo sabihin na hindi pwede? Magkakanak na kami, ma. At ikakasal na rin kami. Napapikit si Mariel. Ramdam niyang oras na. Kahit ayaw niya. Kapatid mo siya. Halos pabulong niyang sabi. Nanigas si Lucas. Ano? Hindi ko maintindihan. Dagdag niya. Nanginginig ang boses. Humugot ng lakas si Mariel. Tatay mo si Julian. Sabi niya. Siya ang ama mo. Siya rin ang ama ni Mila. Para kay Lucas, parang gumuho ang mundo. Umiling siya. Hindi totoo yan. Hindi mo pwedeng sabihin yan basta-basta. Isa-isang ipinaliwanag ni Mariel ang nakaraan. Ang Maynila.
ang katahimikan, ang pagbubuntis, ang lihim na tinago niya sa loob ng maraming taon. Ngunit habang nagsasalita siya, lalo lang lumalayo ang loob ni Lucas. Nag-iyakan silang dalawa. "Kasalanan mo to!" Sigaw ni Lucas. "Bakit mo tinago sa akin ang lahat?" "Pasensya na," ulit na sabi ni Mariel. "Natakot ako. Gusto kitang protektahan." Pero hindi iyon sapat. Hindi iyon kayang tanggapin ni Lucas. Kinausap din ni Mariel si Julian. Tulad ni Lucas, hindi rin agad ito makapaniwala. Tahimik itong nakinig, hanggang sa bumigat ang tinig. Maghiwalay na sila. Utos ni Julian. "Ako nang bahala sa bata. Mas mabuti pang magkalayo ang pamilya natin." Sumang-ayon si Mariel. Tahimik silang inayos ang lahat. Walang eskandalo. Walang balita. Nananatiling lihim ang katotohanan. Isang sugat na tinakpan pero hindi gumaling. Ngunit si Lucas ay nagbago. Parang nawalan siya ng gana sa lahat. Hindi na siya madalas umuwi. Hindi na siya kumikibo. Hanggang sa tuluyan siyang bumukod at namuhay mag-isa. Alam ni Mariel na may kasalanan siya. Alam niyang hindi na paglaban ng sarili niya noon. At hindi ko rin alam. Bulong niya minsan na ganito kalupit ang magiging tadhana. Patuloy pa rin niyang dinadalaw si Lucas. Dinadalhan ng pagkain kahit madalas ay malamig ang pagtanggap nito. Isang araw, pagdating niya sa bahay ng anak, nadatnan niya itong bagong gising. Nakasuot lang ng shorts. Napahinto siya nang mapansin ng isang babae sa kama. Kumot lang ang takip sa katawan. Nanigas si Mariel. Tumingin si Lucas sa babae, saka kay Mariel. "Sagutin mo muna siya." Malamig niyang sabi sa babae. "Sabihin mo pangalan ng tatay at nanay mo." Tumawa siya ng mapait. "Baka naman magpinsan tayo." At bago pa makasagot ang babae, lumabas na si Lucas. Iniwan si Mariel na mag-isa. Nagkausap si Mariel at ang babaeng kasama ni Lucas. Hindi niya ibinuhos ang buong katotohanan. Hindi niya kayang sirain ang kasalukuyang katahimikan. Ngunit sa maikling palitan ng salita, nakita niyang kabaitan sa mga mata nito. Lumipas ang mga panahon at nagpatuloy ang ganitong ayos ng buhay. Hanggang sa tuluyan nang nagkaroon ng kinakasama si Lucas. Sa bawat pagdalaw ni Mariel, napapansin niyang unti-unting bumabalik ang ngiti sa mukha ng anak. Isang hapon, habang magkasama silang dalawa sa tahimik na sala, nagsalita si Mariel. "Pasensya ka na anak." Mahina niyang sabi. "Sa lahat ng sakit na nabigay ko sa buhay mo." Ngumiti si Lucas. Isang ngiting may halong pagod at lungkot. "Hindi ko rin alam kung paano iintindihin ang lahat." Sagot niya. "Hindi ko ma-imagine na mangyayari sa atin yun." Huminga siya ng malalim. Parang may bigat pa rin hindi mailabas. "Kahit gusto kong kalimutan, naiisip ko pa rin yung anak namin." Dagdag niya. "Iniisip ko kung kumusta na siya. Kung okay lang ba siya." Tumingin siya kay Mariel. "Gusto ko siyang makilala. Hindi bilang bahagi ng nakaraan, kundi bilang ama." Tutol sana si Mariel. Takot ang unang pumasok sa isip niya. Takot na muling mabuksan ang sugat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Lucas. "Ayoko mangyari sa mga anak namin ang nangyayari sa atin." Sabi niya. "Kung patuloy nating itatago ang katotohanan, baka masaktan ulit ang susunod na henerasyon." Tahimik na tumango si Mariel. "Tanggapin na lang natin ang lahat." Sagot niya sa wakas. Para sa bata. At doon sila nagkasundo. Lumipas ang mga taon na payapa. Ang bawat isa ay may sarili ng pamilya. May kanya-kanya ng buhay. Ang lihim na minsang muntik nang sumira sa kanila ay nananatiling lihim. Tahimik na nakatago sa loob ng pamilya. Hindi perpekto ang lahat. Ngunit sapat ang katahimikan para magpatuloy. At doon nagtapos ang kwento ni Mariel. Hindi bilang isang ina na walang pagkakamali, kundi bilang isang taong natutong mabuhay dala ang bigat ng nakaraan, habang pinipiling protektahan ang kinabukasan ng mga mahal niya. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, Mariel.